Okay, good day class. So, muna ko ang tutorial sa inyong pag-compute kung saan ang pagkuha sa inyong mga unsay formula ang ipanggamit o unsay mga kuan unsay ako thought process kung anong nahimo ni nako nga mga formula. Okay? For this first table, kung yung tan-awon ni siya na ay waypoint 1 to waypoint 24. As I've discussed before, waypoint 1 is the port of departure, and then waypoint 24 is the port of arrival. So, kabantay mo nga rin nga, kaning course of distance sa waypoint 1, wala pa na siya course and distance because kanang waypoint 1, mo man siya ang starting point. So, you don't get any course and distance na. So, kaning 1710.7 is the sum ni siya kung yung tanaw. Sum ni siya sa waypoint 2 kutob inyohang sa kinalasan sa waypoint 24. Kung inyo tanawon nga sa ubos, mo na siya sa sum 1710.7 is siya. So, ang pasabot na ni, ang distansya from waypoint 1 to waypoint 24 is 1710.7. So, let's proceed. Sa imuhang mo ni siya nga sa waypoint 2, since mo na ang imuhang first nga way mo na second waypoint nimo kay bali mo na waypoint 1 to waypoint 2, ang gidagan niya is 0.6 nautical miles with a course of 287. So, ang 0.6 nautical miles, so gikan sa waypoint 1 to waypoint 2 nidagan kag 0.6 nautical miles. Mao na nga ay imong buhaton nga ri sa imuha sa ubos. No, ako sa delete ha. Imo ni tanawon, ang imuharang formula niani is kani 1710.7 minus 0.6. Okay. Ngano man ni siya? Ngano man ni sir? Ang kinahanglan man ni siya kay diba ang total distance from waypoint 1 to waypoint 24 is 1710.7. So generally, kung imo siya technically no, imo gid siya i-minus kay nidagan naman kag 0.6. So sa waypoint to dili na siya 1710.7. Ang needed na ni is 1710.1. Ano man kini nidagan na kag 0.6. So technically sa gikan sa waypoint 2 kutob sa waypoint 24 sa port of arrival, moabot lang kag 1710.1. Mao na siya kanang premise or explanation ngano na siya. So let's start with the formula. So kung nidagan ang as standard nga procedure para mag-formula or function sa Excel, so imo gid butangan ang equals, and then ang imuhang i-minus is kani siya, no? G2 sa ako ani nga table, depende na sa inyong table kung asa siya nakabutang. Base na uban sa inyo nag-merge og duha ka column, so might be different ang kinalabasan ani sa inyo ha. So in my case, this is G2. So ako i-minus siya sa 0.6. Once I entered it, gawas ng 1710.1. And all you need to do is you drag it down, then it will continuously follow the format. Kung inyong tan-awon ni ani, ang tawag ani niya is reference, relative reference, no? Kung imo tan-awon siya, G2 minus F3, no? Nga rin sa sunod is G3 to F4 minus F4. So iya siya gisunod ang iyahang formula. I will discuss later on unsa pagid ni ang kuan ni ang deeper meaning sa relative referencing.
But to set an example, no, sa difference between relative referencing and general referencing is that wako ni siya i-equals nga rin pagkahuman kani, di ba? 1710.7 minus 0.6. Ayan tanako, di ba? Mo na siya answer. Kung ako ni siya ibutang kani siya ni kaning G2 ako pisliton ang F4 nga button sa inyong keyboard. So nigawas ana magawas ting $sign G nya $sign nya 2. Ang pasabot na absolute referencing. So unsa may kalayanan ning absolute referencing? Kung ako na ni-drag na sa ubos, dili na niya ang tanawa ang iyang kwan. Kung imo tan-awon, lain na siya tubag, di ba? Kaya nga naman, imo tan-awon nag-maintain gyud siya pirmi nga ang iya gi-minus kani sa G2. Unlike sa relative referencing nga nagpabilin ra siya nga unlike sa relative referencing nga mo-move siya kung asa ang sa tan-aw niya murag mo'y kanang kuan mo'y imong gusto nga i-minus. So mo na siya absolute referencing which we will use later on. So tanggalon sa ni natong absolute referencing because the one we want to use is the relative reference only. Okay? Okay, so I hope mo naglibog na to. So let's proceed sa second kuan. Okay. Let's assume nga kuan ni siya. Let's start with the speed, no? So ang formula sa kuan sa time is equal distance over speed, di ba? So ang original nga formula is D is equals to S times time. Mo gina original nga formula. Pero since time mo natagipit, ato nagi-transpose, ato nagi-kuan. May mo siyang time is equals to distance over speed. Okay? I think I've already shown this one. Katong nagkuan ninyo. So, in this case, we will apply this here. So, we have a distance according sa inyong sa inyong A-plan. So, if you remember, anay uban ninyo nga nag-merge, naging anay inyong ang iyan inyong porma. Ingani nyo ang porma. Inig-equals ninyo moingon 0. Diba? So, ang mahitabo na niya, di yun na siya kuan kay ang uban mo ninyo, gi-merge ninyo, gingani. So, inyo sa na siya i-unmerge. Okay, guys? Inyo sa i-unmerge. Tanggalon nimo kanig yung number niya nga 1710.7, imo gyud na siya ibutang og usa ka cell. Imo gyud na siya ibutang og ka cell, di kay nimo ibutang nimo kanang lain-lain kanang iusa ra nimo. Kay di man ni siya kaning total C passage is a text man ni. Di man ni siya nimo mabutang, di man ni ma-compute, di man sa ni automatic ning Excel nga pangitaon ra niya kung unsay number. So you must put the 1710.7 in a separate cell para mabutangan gyud siya value. And also remember nga dapat kani siya wala ni naka-text, dapat naka-general or number para mo apply ang iyahang mga kaning ma-apply ang iyahang formula. So let's start. So akong gibuhat, nag-create ko nga rin sa gilid og 1. Pasensya ay gini kay ting election manggod. Okay, sorry. So saba mo kay tunay nangampanya. So kaganina nag-on ko ninyo unsay formula is time is equals to distance over speed kay gi-transpose naman nimo. So nagimo og laing table nga rin. So total hours nimo is
akong formula kung kabantay mo C29 kani mo ni siyang C29 1710 no divided by D29 which is 5. So kung ako ni apply magawas na ng 34.1 no. So after that nanatay total hours. So we need the days. Ang ibuhat is butang ko nga re equals nya na naman ko data which is the total hours. I'll click siya no. So let me do this again no. So equals 342 divided by 24. Ang 24 man sir para makuha na akong total days nga gidagan. So ako siya gibuhat is nag-integer function ko nga re no. Equals integer and parenthesis. I close this one, close parenthesis, and then enter. So na ang 14 days. 14 days, no? So, diba, ang sa rule, dapat, imo gyud na kay days, no? Yan ay decimal. Kaning 14, imo naman siya gihimo ang integer function. As a rule sa formula, imo na siya i-minus ang 14 sa iyahong kagalingon nga whole number which is 14 sad. Mo ring gibutang na days in decimal. So mabutang na nga rin nga 14.26 ako din utrohon ha. Type utro. So ako gibutang equals 14.26 minus 14. Mali na lang ningawa sa ni. Ano delete. So 14.26 minus 14. So na ko r days in decimal, makakuha na ko yung hours, di ba? Ang gibutang ri para ma-compute na ko ang hours, nag-equals na ko nga ri, ipislit rin nag-integer function ko para dili na siya para whole number na iyahang butang. So in this case, ako nag-click times na ko og 24. Ano naman gi-times yung 24? Makuha na ako ang hours, no? So na ko 6. Ito na. Ang problem is how to get the minutes na lang. So in this case, inyong tanawon na kung nga 0.14. So sa akong formula na ni, ako siya gi-equals kay 29.26 times 24. As you can remember, ang magawa sa ning 0.26 times 24, 6.14. Mo ni magawa sa iyaha. So 6.14 mo na siya ang kwan. Following the PEMDAS rule, naka-parenthesis man siya. So K29 times 24, it would result to 6.14. As a rule, as I said before, ang rule ana niya nga imo siya i-minus sa daan sa iyahang kagulingong number para pwede nimo siya ma-times na sa minutes. So 6.14 na mo result aning K29 times 24. So ako siya i-minus sa F29 which is katong ang gibuhat kaganina kaning 6 hours katong na integer function. Pag minus ako na magawas na ng 14. 14 ako, pwede na ko mag-diretso nga rin equals, pwede ko mag-integer function gapon, 14 ako times 60. Okay. Muna akong pamaagi. But there are other ways. Pwede ka mo gamit og mod function, pwede po ka mo gamit og kanang hours and time nga function. You can search it on Facebook. But this is how we compute things ngani sa barko. So reliably mo na mong gamiton permi, no? Mo na atong gamiton. So once you have arrived with this one, di ba? Makuha naman ni makabuo naman ka ani nga table which is you don't have any problem na. Just need to apply this one. So remember the absolute absolute referencing.
Diba ka na C29 para makita yun mo ha. C29 column C, row 29 divided by column D, row 29. So kung ako ni siya i-drag down, pag drag down ako ako sa enter ha. Kung ako ni siya i-drag down, tanawa 0 ang answer na ni. Okay? Tanawa ang imuhang formula na nani. Diba mo na siya relative referencing. Ang ubos man niyang gi-divide, magtapad, same po sa ubos. But kung imong tan-aw ning tawag absolute referencing, na ra gyud iyang i-reference, no? Ako enter ha, ako change. So nigbutan ako ana, mo automatic na siya og compute. Tanawa ang iyang formula, di ba nagstay gyapon sa 1710.7 hasta po ding PCAS 1710.7. Kaya ang imong gigamit nga referencing is absolute referencing. So kaning sa ubos dili na needed kay sa PCAS kay kuan ni mga simple ram ni nga formula. As you can see, as much as possible, akong buhaton na ako i-divide, ako mogamit og cell. Unless ni times ko og 24 or divide 24, kay nga naman, 24 is constant because 24 hours is equals to 1 day. And also, 60 hours, 60 minutes is equals to 1 hour. Sama na yan eh. 60 niya ako gigamit nga rin. Ari, 24. Ari, divided by 24. No? So, nga rin, times 24. So, muna akong kuan. So, after na masolve na nimo, imo na drag down, no? Ang imong buhaton lang po, i-drag down na lang po ni nga rin PCAS. All you need to solve is just the speed for the time for the speed of 5 knots. Once ma-computed na nimo ang days, hours, and minutes sa 5 knots, everything is easy kay imon lang i-drag down. It will follow the formula. So how do you check? I-check kung let's say magbutang kag kung ano na number, no? 0.5 ana. Automatic na mag-change. O ano na yung problema. So that is how I made my e-plan. So I hope you learn something. Yeah. Apply this in your e-plan. Okay, so that's all. Okay, thank you. So I see you guys next week. God bless in your midterms exam and also for your midterms practical assessment. Okay, thank you so much. Bye.